Kaya mo bang magsilbi kahit may pagtanggi? Magandang araw po. Tayo na at sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang gospel reading natin ay hango sa Marcos chapter 6 verses 7 to 13. Ang konteksto ng pagbasang ito ay nasa Marcos chapter 6 verses 1 to 6. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Kaya namangha si Jesus dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Sa verse 7 sa ating pagbasa, tinawag ni Jesus ang 12 at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Pagkatapos tanggihan, pagkatapos hindi tanggapin, pagkatapos hindi paniwalaan, eto si Jesus at sinusugo ang 12 upang ibahagi ang mabuting balita at saka pamamagitan ni Jesus gumawa ng mga himala. Kaibigan, kung ikaw ay isa sa 12, magsisilbi ka ba kahit may posibleng pagtanggi? Magsisilbi ka ba kahit hindi paniwalaan? Magsisilbi ka ba sa gitna ng pagtanggi? Alam mo kaibigan, yung 12, sila ay nagsilbi kahit may pagtanggi. Sa gitna ng hindi paniniwala, sila ay nangaral at gumawa ng manghimala. Ano ang kanilang ginawa? Eto, una, dalhin lamang ang mabuting balita, huwag mabahala. Sa verses 8 to 9, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Huwag mabahala sa anuman. Dahil ang pangunahing layunin ng misyon ay dalhin si Jesus at ang kanyang mabuting balita. Pangalawa, tandaan, nasa Diyos ang gawa, nasa Diyos din ang awa. Sa verses 10 to 11, sinabi rin niya sa kanila, kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang yon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Tayo ay mga instrumento ng Panginoon. Ngunit nasa Diyos lamang ang gawa at kapangyarihan upang siya at ang kanyang salita ay tanggapin ng mga tao sa kanilang isip at puso. Gawin natin ang tawag ng Panginoon. Pero, iwan kay Jesus ang gawain at awa sa pagtugon o pagtanggap ng mga tao sa Kanya. Pangatlo, mangaral ng pagsisisi, huwag maging matamis ang labi. Sa verse 12, humayo nga ang 12 at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi o tumalakod sa kanilang mga kasalanan. Sana'y bawasan o huwag marinig sa mga sugo ni Jesus ang mga tagang sundin mo ang iyong puso o follow your heart. Be yourself. Follow your dreams. Matatamis na salita, ngunit hindi ito ang mensahe ni Jesus. Mula noong umpisa, ito ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 1 verse 15. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo't talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Kaibigan, gaya ng 12, magsilbi kahit may pagtanggi. Sa lahat ng oras at sa anumang dako, kung nasan ka ngayon, nandoon ang misyon. Dalhin ang mabuting balita. Isa puso na nasa Diyos ang gawa, nasa Diyos din ang awa. At huwag maging matamis ang labi, mangaral ng pagsisisi. Kahit may hindi pagtanggap, kahit may hindi naniniwala, kahit may pagtanggi, tayo'y magsilbi. Amen. Kaibigan, magsilbi kahit may pagtanggi. Pakipasa at i-share ang video na to sa iyong pamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Laging tandaan, ang salita ni Diyos ating pagnilayan. Sa ating buhay, ating patunayan. God bless.